Excited ka na bang malaman kung ano magiging direction ni gold this week? Hello mga ka-trade! Welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano magiging market direction ni gold, ni Bitcoin, kasama na yung mga ibang Forex major pairs. Kaya kung ready ka na, let's go! So, syempre, bago tayo mag-start ulit dito sa may analysis natin, pupunta muna tayo dito sa may MyFX book para tignan natin yung mga nakaschedule na mga high impact news na mangyayari simula bukas. So, ito yung economic calendar. So, Monday, June 1. So, first day of the month and then saktong Monday. So, titignan natin. Ito guys, adjust natin yung filter. Saan ba yung filter dito? Filter. Para yung lalabas na, ito, filter. Lalabas lang ng mga impact is itong high at saka medium. So, uncheck lang natin itong low na to. So, i-click lang natin itong filter icon na yan. Right? And then, apply. So, Monday, June 1, 2 p.m. start ng high impact news. So, dito, 2 p.m., 2:30, and 3 p.m. Dito sa may, ito guys, yung Euro currency pairs. And then, ito sa may JBP, naka-medium lang siya. Pero, syempre, lagi ko inuulit-ulit sa inyo na minsan kahit naka-medium yan, bigla na lang pumipitik yan. And then, itong Swiss franc, itong CHF, so yung mga currency pairs against CHF, for sure malaki po yung magiging volatility niyan sa starting Monday. Sa New York session, meron tayo ditong high impact news 10 p.m. Ito guys, oh. So ito, titingnan natin yung oras dito. Alright? And then Tuesday, during Asian, wala masyado. Ito, naka-medium lang. And then 3 p.m. during London session, mayroon dito sa may Euro. Ito. And then JBP, naka-medium. Pagdating sa New York, 5 p.m. or 10:30. Ito guys, 10 p.m. Then Wednesday, during Asian, meron 9:30 ng umaga dito sa Australian dollar. So, yung mga currency pairs against Australian dollar katulad ng AUD, USD, NZD, USD, at papaano may mga malalaking galaw yan sa Wednesday. And then New York session 10:15, ito naka-high. And then 10 PM, ito pala 8:15 ng gabi, ito may high impact news. And then 10 PM may high impact news din. Thursday, during Asia, 9:30, Australian dollar ulit. Ito. And then CHF, 3 p.m. Ito, Swiss franc. And then New York session, sa London session, 5 p.m. Meron din sa Euro, currency pairs. And then 10:30 ng gabi, meron din dito sa New York session. And then Friday, ito, during Asian, wala. During London, mag-i-start siya ng 4:30 p.m. and then 5 p.m. itong Euro. And then Canadian, pagdating ng 8:30 during New York session. Ito. And then ito guys, abangan natin to and ilagay nyo na to sa reminder nyo or sa alarm nyo na 8:30 first Friday of the month, ito yung non-farm payrolls. Asahan nyo na malaki yung magiging impact neto. So, minsan pag baba niya bigla akyat or pag akyat niya bigla na lang bababa. So, ako, ulitin ko, during high impact news, iniiwasan ko yan. Hindi ako pumapasok sa market, inaabangan ko na lang or nag-aantay ako ng siguro mga 30 to 1 hour or 2 hours na mag-die down yung volatility and then maghanap ako ng additional confirmation at saka lang ako papasok sa market. Alright, so yan yung mga schedule natin this week. Kayo na bahala dyan mag-alarm sa mga gadgets nyo. Alright, so punta tayo ngayon kay DXY. So ito yung pinaka-indicator or confluence natin itong si US Dollar Index. So ito guys, so mga previous natin ng mga Forex Weekly Outlook, yung mga analysis natin, halos nangyari lahat. Alright, so ito, saan na ba yung drawing natin? Ayan, so currently, nagkaroon dito ng range. Ito, i-zoom in natin. Ayan. I-zoom in.
So, ngayon ang takbo ni DXY, magkaroon siya dito ng range. Ayan o, akyat baba. So, ito guys, ang kadalasan na iwasan din natin na market conditions pagdating sa consolidations or range or sideways kasi hindi natin alam talaga yung takbo ng market. So, ngayon, ang ginawa ng market, ito, kung mapapansin mo, nagkaroon dito ng liquidity grab. So, itong liquidity na to, ito yung move na to. Ayan, nagkaroon ng liquidity grab. And then, bigla siyang bumaba. Right? And then, niliquidate niya rin tong. Ito kasi, sa taas na to, nandito yung mga stop loss ng mga sellers. And then dito, nandito rin naman sa baba yung mga stop loss ng mga buyers. So, ang ginawa ng market, ito, ang tawag dito is accumulation. And then, next, manipulation. So, minanipulate niya yung mga sellers. So, niliquidate niya yung mga stop loss ng mga sellers. And then, niliquidate niya rin yung mga stop loss ng mga buyers. So, ngayon, in-expect natin na si market bababa siya dito sa may itong demand zone na to. Ayan, itong demand area. So, meron na tayong label dyan. So, ito yung label natin sa mga few weeks natin ng mga Forex Weekly Outlook. So, ngayon, kung titignan natin sa 4 hour, ito guys, bonus na to. So, meron ditong supply na hindi niya pa na-mitigate. So, possible si market bumalik dyan bago siya bumaba. Okay? And then dito, once na bumaba si DXY dito sa area na to, syempre, mag-aabang tayo dyan ng confirmations. So, kapag nagbigay siya ng long confirmations dito sa area na to, magte-take tayo dyan ng long positions. So, yan yung analysis natin dito kay DXY. So, punta naman tayo ngayon kay gold. So, ito yung mga drawings natin last week. Ito yung mga nakalagay natin drawing. Ayan, no. So, in-expect natin last week na dito sa area na to, magba-bounce back si gold. Pero ang nangyari, dahil siguro napanood nila yung Forex Weekly Outlook natin, maraming nakaabang dito sa area na to, So, ginawa niya, minanipulate niya. Ito, nagkaroon ng accumulation, minanipulate niya, and then, unti-unting nagkakaroon ng distribution. So, delete natin to para sa ating malinaw na analysis. Right? Ayan. Para madali ma-delete, kunin natin to. Ito guys, Ayan. Para lahat ng mga brush. Ayan. So, ito ang tawag dito, Object 3. So, kapag nagpe-present ako sa mga community natin, na-hide ko yung mga ibang drawings, ito yung Object 3. Click nyo lang po to, and then dito may nakalagay na na icon. Click mo yan, mag-hide na yung mga drawing mo. Tulad nito, kung gusto kong i-hide si gold. Ayan, Right? So, ayan sana may natutunan kayo. Okay. So, ngayon, nagkaroon ng big move dito. Kung titignan natin yung daily time frame, ito, kahit papano guys, protected itong demand na to. Hindi niya pa rin nabibreak itong area na to. Ayan. Actually, may nag-comment doon sa may video natin sa Facebook page. Sabi niya, bababa pa yan si gold ng 4,300, which is nangyari. Galing niya, no? Nakuha niya tong so halos bumaba ng 4,300. Hindi man eksaktong 4,300, pero ito, sa 4,350 or 360. So, which is for sure, pumaldo yun. Alright? So, ito, analysis natin, itong area na to, protected pa rin kasi kahit paano hindi niya na-break itong swing low na to. Ayan, itong swing low na yan. Okay, and then, in-expect natin doon sa mga previous natin na mga analysis na si gold, possible na mag-bounce talaga dito sa area na to para i-mitigate or i-liquidate itong halos equal highs na to, itong swing high na to, and then swing high na yan. So, next week, titingnan natin kung ano pa yung mga ibang confirmations na ibibigay ni gold. Alright, so delete lang natin to. And then ngayon, kung titingnan natin sa 4 hour time frame. Ito. So, mayroon pa ditong demand area na hindi pa na-mitigate ni gold. Tapos, nagkaroon pa dito ng
break of structure dito sa area na to. Tapos, sobrang ang daming magagandang confluences. Meron pa ditong fair value gap. So, possible next week or starting Monday, balikan to ni gold. Alright? Para i-liquidate or i-mitigate yung mga fair value gap na to or itong demand zone na to. So, kung bumaba si gold dito, napakagandang indication yan na pwede tayo maghanap ng long confirmation dito sa area na to. Pero if ever na i-break ni gold to, itong swing low na to, so possible na next week, baka mga ilang buwan or ilang weeks bababa si gold or magbe-bearish siya para i-liquidate tong mga swing low na to. Ayan. Pero titingnan natin next week kung ito, malakas po yung instinct natin na si gold posibleng bumalik dito at lumipad. Alright? So, yan yung analysis natin dito kay gold. So, next week, abang-abang tayo. Okay? So, punta naman tayo dito kay Bitcoin. So, may mga drawings din tayo dito. So, ito pa yun, nilagay pa tayong drawings na na-expect din natin na mag-bounce siya dito sa area na to. Pero nangyari, mas lalo pa siyang bumaba. Niliquidate niya tong swing low na to. Ito, swing low, at itong swing low na to. So, delete natin. Yeah, kung sa daily time frame, kasi guys, didiscuss din natin to sa previous natin na Forex Weekly Outlook. Ito, nagkaroon dito ng supply. Ayan. Tapos, mayroon ditong supply zone na hindi pa na mitigate ni Bitcoin. Plus, mayroon pa ditong fair value gap. So, last week or yung mga previous natin na Forex Weekly Outlook, na in-expect natin si Bitcoin, babalik talaga yan. So, tingnan nyo guys, oh, diba? Bumalik talaga siya ng ilang araw. Halos ilang buwan ba to? Or ilang weeks. Mula dito. So, 44 days. So, magto 2 months na siya or halos 1 month mahigit. And then, nag-retrace back siya dito sa area na to. And then, tingnan natin yung weekly. So, mayroon pa ditong demand and mayroon pa ditong fair value gap. So, tingnan natin kung i-mitigate to ni Bitcoin bago siya lumipad. So, ito guys, malaki din yung probability na lilipad din si Bitcoin. Kasi kung mapapansin mo, dito sa weekly, mayroon ditong break of structure. Ito, okay? And then, lumipad siya dito sa area na to, nagkaroon ng displacement, and unti-unti na siya nagre-retrace back kasi hindi niya pa to na-mitigate itong demand na to. And then, may fair value gap pa. So, expect natin na bumalik siya dyan. And then, kapag bumaba siya dito sa area na to, mag-aabang tayo dyan ng long position or long confirmation. So, sa daily, unti-unti na siyang pababa doon sa may weekly natin. And then, abang tayo dyan bukas ng long confirmation. Pero kung hindi niya to i-respect dito yung demand, posibleng mag-bearish na si Bitcoin. Pero, ulitin ko na posible talaga or malaki yung posibilidad na lumipad si Bitcoin. So, yan yung analysis natin guys dito kay Bitcoin. So, starting bukas, abang-abang tayo dyan ng confirmations based dun sa strategy na ginagamit natin. So, punta naman tayo ngayon kay Euro USD. So, may mga drawing din tayo. Tingnan mo guys, oh. Nandito pa yung mga drawings natin. Ayan. So, kailangan mo lang i-plot yung mga confluences mo. So, katulad nito, nagkaroon dito ng displacement, di ba? Nag-retrace back. Tapos, nagkaroon dito ng break of structure sa mga lower time frame, 4 hour, 1 hour. Nag-retrace back, nagkaroon ng displacement. And then, last week, yung drawing natin, posibleng umakyat siya dito sa may demand area na to. So, kung titignan natin, dito sa may i-zoom in natin, so, unti-unti na rin lumilipad or nagre-retrace back or nagpo-pull back si Euro USD dito sa demand area natin. Okay? So, delete natin to. Ayan. So, ito, niliquidate niya tong swing low na to. Ayan, and then itong swing low na to, tapos nagkaroon dito ng break of structure, so nagkaroon dito ng displacement. Kung titingnan natin sa 4 hour, ayan, mayroon pa dito fair value gap, ito,
And then, ito yung pinaka-demand area natin na hindi niya rin pa nami-mitigate itong area na to. Tapos, ito din. Ayan. Tapos, may fair value gap pa dito na natitira. So, posible ding i-mitigate yan ni Euro USD. Ito. Posibleng bumaba siya dyan. At may mga drawing tayong ganyan. Posibleng bumaba dito si Euro USD and then saka siya lilipad para i-mitigate itong supply natin na to sa may daily time frame. Sa 4 hour, if ever man na bumalik siya dito at hindi niya to i-respect, so possible na bumaba pa siya lalo dito sa may pinakababang demand. So pag bumaba siya dyan tayo mag-abang ng long position. Pero kapag i-break ni Euro USD itong swing low na to, so possible na indication na pababa si Euro USD. Pero, ulitin ko, possible talaga lumipad si Euro USD. So ayan na, binibigyan ko ng idea or analysis ng market bias kung ano yung magiging takbo ng mga currency pairs na to this week. So yan yung analysis natin dito sa may Euro USD. So punta naman tayo ngayon kay JBP USD. So andito rin yung drawing natin. Ayun guys, so nagkaroon dito ng consolidation, tapos lumipad yung market, and then bumalik kung saan nagkaroon dito ng demand area. Pero ang ginawa, minitigate or niliquidate niya tong mga swing low na to. And ngayon, unti-unti na rin siya nagbibigay ng confirmation na posibleng mag-retrace back siya dito sa may supply zone na to. Alright? So, check natin sa daily time frame. So, sa daily time frame, ito, mayroon pa tayong area dito na hindi pa na mimitigate ni JBP USD. Ito. So, unti-unti na rin siyang nagre-retrace back. So, ngayon kung titignan natin sa may 4 hour, mayroon ditong demand area plus mayroon pa dito fair value gap. So, possible bukas, balikan niya yan and then lilipad na siyang ganon. Okay? So, tingnan natin sa 1 hour. So, posible rin siya bumaba pa siya dito sa area na to or dito sa area na to para i-mitigate yung mga areas na yan or demand areas na yan na hindi niya pa nababalikan. So, ito, habang tayo dyan ng confirmation, if ever na hindi respect ni JBP tong area na to, posible siyang bumaba dito sa pangalawang demand or dito sa baba. So, tingnan natin kung ano yung magiging takbo ni JBP USD this week. So, yan yung analysis natin dito guys kay Great Britain Pound against US Dollar. So, punta tayo ngayon sa last pair, AUD USD. So, wala pala tayong drawing dito. So, kung titignan natin yung monthly, ito, mayroon pa ditong supply zone na hindi pa nami-mitigate ni AUD. So, malaki din ang posibilidad na umakyat pa siya dyan. Kasi, for the past few weeks, sobrang lakas ni Australian dollar. Right? So, ngayon, ito, mayroon ditong fair value gap. And then, mayroon ditong fair value gap. So, diniscuss ko to last week ata or last week na nakapag-entry tayo dito ng sell position. Alright? And then, ngayon, ito yung mga fair value gap plus mayroon pa ditong supply. Posible din balikan ni Australian dollar to para i-mitigate nyo tong area na to. And then, nagkaroon dito ng break of structure. So, ito, if ever na i-respect ni Australian dollar to or ni AUD USD itong supply na to, mag-aabang tayo dyan ng short or sell confirmation para makapag-take tayo ng sell position. So, ngayon, unti-unti na siya nagre-retrace back kasi kung mapapansin mo guys, minimitigate niya ng paunti-unti itong fair value gap na to sa daily time frame. Alright, so sa 4 hour, ito, meron ditong demand. Ayan, demand. And meron din ditong demand area. Okay? So, tignan natin simula bukas kung i-respekto ni AUD itong area na to, pati itong, or kung hindi man, itong area na to. So, yan yung dalawang POI natin, point of interest. So, meron tayong POI sa JBP, sa
sa mga nabanggit ko na mga instruments. So, tingnan natin bukas kung magbibigay siya ng confirmation dito sa area na to. Kapag hindi, abang tayo ulit ng panibagong confirmation dito sa pangalawang demand area na to. And then, yung target profit natin, itong swing high or itong fair value gap na to, or itong supply area na to. So guys, yan yung mga analysis natin kay gold, kay Bitcoin, at itong mga major pairs na to. Sana meron kayong nakuwang ideas na makakatulong sa confluences or sa strategy na ginagamit nyo. So huwag kalimutan na kahit gaano kaganda yung strategy natin, kung kahit gaano kataas yung win rate, huwag pa rin natin kalimutan yung proper risk management. Kasi si risk management, part talaga yan ng strategy sa trading industry. Alright? So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell na yan para maging updated po kayo sa mga upcoming videos na ina-upload natin dito sa channel. So kung may mga kakilala ka na nagtitrade din, pwede nyo rin pong i-share sa kanila tong video natin para malay mo makatulong din sa kanila to. So yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!